Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Pasko ay... good morning po sa inyong lahat, parang mahina. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Anyway, ang Pasko ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At sinasabi po ng banal na kasulatan, ng Biblia, na lahat tayo ay tunay na mga naligaw at mga taong hindi alam ang patutunguhan dahil tayo nagkaroon minsan ng experience na malayo tayo sa Panginoon. At dahil sa ating pagkalayo sa ating Panginoon, wala tayong protection, madali tayong madaya ng kaaway, at maging yung ating mga potensyal na adhikain sa buhay, nawawalan ito ng kahulugan, hindi magkaroon ng epekto sa mundo, at hindi rin natin maisakatuparan ng maayos sa mga bagay na ito. Yung ating kasiyahan, bagamat karamihan sa mga tao ay nagdidiwang, hindi talaga tunay na magkaroon ng malalim na kagalakan sa kanilang mga puso. At higit sa lahat, hindi rin natin tiyak kung magkakaroon tayo ng walang hanggan na pwesto doon sa kalangitan na kapiling natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Noon pong nakaraang linggo, tinalakay ni Pastor Jomel ang ilang mga dahilan kung bakit may Pasko, saan ito nagmula, at kung bakit ito kailangan na mangyari. Alam niyo po na ang Pasko ay pagpapadala ng Diyos ng tagapagligtas upang hanapin at iligtas ang mga nawala at naligaw ng landas. Sinasabi po sa banal na kasulatan, sapagkat iisa lang ang tagamamagitan sa Diyos at sa tao. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang nag-iisang tagapamagitan. Dahil inhandog niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng pagtubos sa lahat po ng ating mga kasalanan. Makikita natin yan sa 1 Timothy chapter 2, verses 5 hanggang verse 6. At kaya po naparito ang ating Panginoong Hesus, karamihan sa mga tao alam ito, tayo ay para sagipin sa dahilang hindi natin kayang lutasin ang lahat ng ating problema. Madalas, tayo lang ang gumagawa ng paraan at madalas, karamihan sa mga tao nga ay wala sa liwanag ng Diyos o sa Panginoon. At ngayon pong umaga ay ating bubuksan ng pinakamahalagang regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Isang panibagong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, noong hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon, ang ating buhay ay parang nakakulong, sarado. Kaya pilit nating sinisikap na magbago pero paulit-ulit lang tayo dito dahil wala tayong lakas, wala tayong kakayahan para makalaya doon sa pagkakulong natin. Pagkat tayo pong mga tao ay sadyang tinakda na mamatay ng minsan. Pagkatapos dadating yung dakilang paghatol ng Diyos upang ito ay ating harapin. Kaya nga po ang lahat ay nangangarap na mabuhay na muli at ang mga bahagi ng buhay na ito na nawala sa atin, pinipilit nating, sinisikap nating mabalik. At yung ating lakas, yung ating kumpiyansa, yung ating reputasyon, maging ating kamusmusan, pati rin ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos, sinisikap natin itong ibalik. At hanggat hindi natin nauunawaan ang mga bagay na yan patungkol sa ating Panginoon, lalo na yung mensahe ng kaligtasan, ang ating buhay mananatiling walang saysay, ang iyong buhay ay walang kabuluhan, ang Pasko ay wala ring kabuluhan. Wala itong saysay. So magandang umaga po muli sa inyong lahat. Basahin muna natin ang ating talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa aklat ni Lucas, Kabanata 2, talatang 9 hanggang talatang 12. Lucas, Kabanata 2, talatang 9 hanggang talatang 12. Kinagabihan sa lupainding iyon ay may mga pastol na parang nagbabantay ng kanilang mga kawan. Bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa kanilang paligid. Sila ay lubhang natakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat dala ko sa inyo ang mabuting balitang ikakagalak ng lahat ng tao. Sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At ito ang palatandaan para sa inyo. Matatagpuan niyo ang isang sanggol
na binalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patnubayan niyo po ang aming maikling pag-aaral ng iyong dakilang salita. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Now, marami pong nagpapalagay ngayon na pagka daw nakipagbalikan tayo sa Diyos, pagkagalitan niya tayo at sisiya sa atin kung ano yung mga ginawa natin pagkakamali. Ang totoo po, hindi galit ang Diyos sa atin. Wala siyang galit sa mga tao. Saan siya galit? Sa kasalanan. Yung kasalanan ng talagang galit na galit yan ng Diyos. In fact, malalaman natin yan dahil nga may Pasko, sobra at labis ang kanyang pagmamahal sa akin at sa inyo. Nang dumating ang Panginoong Hesus, yung tinatawag nga nating Pasko, unang Pasko, ang ibig kong sabihin nito, pinagkasundo tayo ng Diyos na bigyan tayo ng daan para makiisa tayo sa piling niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yung kanyang pagdating dito sa daigdig para ibigay yung kanyang sarili. At ito ang nakakalungkot, mga kapatid. Marami sa atin nagdiriwang ng kaarawan, celebration ng ating Panginoon, pero hindi naman nila tinanggap yung regalong ibinigay ng Diyos. Regalo ng kaligtasan. Tinatanggihan ito ng tao. At pilit na gumagawa ng sariling paraan ng mga tao. Ang kalagayan ng regalo, ngayon, bukas, nakabukas, at nananatili itong hindi nakabalot, hanggang sa panahon ng lumipas, hanggang sa inaharap, ito ay nakabukas para sa mga taong lalapit at tatanggapin yung regalong pinagkaloob ng Diyos. Subalit dahil hindi tinanggap ng tao, mali ang kanilang pagpiling ginawa, hindi sila marunong, hindi sila matalino sa pagpili, dahil ang kanilang pinipili ay hindi yung bukas at pinagkaloob ng Diyos na regalo, kundi yung kanilang mga sariling kakayahan at ibang bagay ang kanilang pinagtutuunan ng pansin upang ang regalong ito ay hindi nila tanggapin. Kapatid, bawat isa sa atin nilikha ng Diyos at ito ay para sa Diyos. At hanggat di natin nauunawaan yung bagay na yon, na tayo para sa Kanya, mananatili po ang ating buhay ay talagang walang saysay. Sa ating program, number 1, ito ang pinakamagandang balita dahil ang balitang ito ay nakasentro sa natatanging tao ng kasaysayan. Binasa ko po kanina yung talatang 11. Sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Medyo paglilinaw lang po ng konti doon sa hindi natin masyadong maunawaan na Panginoong Hesukristo. Minsan kasi nalilito yung mga tao, alin ba dyan yung pagiging Diyos, alin ba yung pagiging tao. Tatlong bagay po. Ang Panginoon bilang ang Kristo, ang salita pong ito, ibig sabihin sa wikang Grego, pinahiran, at sa wikang Hebreo naman, ito ay yung tinatawag nating Messiah or Mesias. Dito nakapunto yung tinatawag nating tagapagligtas. No? Ibig sabihin nito, ang Panginoong Hesus, ang sinugo at pinahiran ng Diyos Ama para sa kanyang misyon ng kaligtasan. Of course, mayroon pa siyang ibang opisina. No? Siya ay pinahiran din bilang isang propeta para naman ipangaral yung mabuting balita o yung ebanghelyo. At inialay niya ang kanilang sarili bilang hain sa ating mga kasalanan, yun ay bilang pari. Inoffer niya yung kanyang sarili. At bilang hari, upang maghari, sapagkat yung pagiging propeta, bilang pari, bilang hari, siya lang ang may kakayahan nito upang ipagkasundo yung makasalanang tao sa ating Diyos. At ito sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay, perpektong sakripisyo sa kamatayan at maging doon sa buhay na maguli. Pagkabuhay na maguli. Pangalawa, bukod doon sa salitang Kristo, merong salitang Jesus. Ang Panginoon ay naging Jesus bilang Jesus. Parehong salita na ginamit sa verse 9 ng Luke chapter 2 and then sa verse 22 and verse 23. Ito yung tumutukoy sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus, yung salitang Jesus. Okay? Napakalaking misteryo nito, pero ito ang totoo. Ang tagapagligtas na isinilang sa Bethlehem ay Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag tayo doon. Yung Kristo ang tagapagligtas, yung Jesus ang Diyos. So, kasi kung siya ay tao lamang, hindi siya namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan.
kung siya naman ay isang anghel, katulad ng ibang relihiyon, pinapaniwalaan na ang Panginoong daw ay anghel, hindi niya mapapasan ang mga kasalanan ng mga tao kasi anghel yon. Ngunit siya, ang Kristo, ang Panginoong Diyos. At ang Diyos lamang ang may sapat at may dakilang kakayahan upang harapin at pasanin ang lahat ng ating mga kasalanan. Pangatlo, ang Panginoong Hesus ay isang tao. Bilang isang tao, siya ay pinanganak saan? Sa Bethlehem. Hindi siya bumaba sa langit, no? Katulad ng haka-haka ng ibang paniniwala. Siya ay ganap na lumaki dito sa lupa. At bago siya lumaki, siyempre pinaglihis siya ng tinatawag natin si Birheng Maria sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang sinapupunan. At dumaan nga po sa mga yugto ng paglaki ang ating Panginoon at nagsimula siya bilang isang sanggol na tao. Ito'y nakakamangha dahil bilang isang perpektong tao, nagkaroon siya ng kakayanan na pasanin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. At bilang Diyos, nagkatawang tao. So siya lang yung natatangi dito sa buong mundo. At sa totoo lang, siya lamang ang dapat o karapat dapat na maging tagapagligtas. So mga kapatid, ito yung tinatawag nating pinakamagandang balita sa buong mundo. Kasi ang hatid nito ay kaligtasan sa sangkatauhan. Nagbubukas kayo ng television, ng radyo, hindi ko alam kung nakakapakinig kayo ng balita. At sa akin, wala akong makitang magandang balita. Wala akong marinig ng magandang balita. Katulad nung isang gabi, parang ang daming eroplanong iikot-ikot dito sa atin. Hindi siya regular plane na pampasahero. Parang mga panggerang eroplano yung umiikot-ikot. Pumasok sa isip ko kasi yung World War II, December din, di ba? Nung umatake ang mga Hapon. So hindi magandang balita yan sakaling marinig natin yung mga bagay na yan na patuloy nagigirian dyan sa West Philippine Sea. Subalit, pagdating sa Pasko, sa kaligtasan pinagkaloob ng Panginoon, napakagandang balita nito. Sapagkat number 1, ito yung pinakamaganda kasi ito yung importanteng balita. Okay? Importanteng balita ito sa mundo. Pinakamahalaga ito na ang Panginoong Hesus ay dumating bilang isang tao at nag-alok ng kanyang kaligtasan. Hindi siya ordinaryong tao na mag-aalok lang ng filosofya sa buhay at hindi rin siya dumating at naging isang magaling na guro para magturo ng mga moralidad o moral principle sa buhay natin. At sometimes itong morality, nagbibigay talaga siya ng mga kaaliw-aliw na mga tip at kapaki-pakinabang na pananaw sa kung paano tayo mabuhay. Ang dami niyan ngayon sa internet. Manapa, dumating ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Importante yan. Para sa atin, tayong mga tao, hindi ko alam kung alam niyo to. Listen to this. Nasa peligro tayo, kapatid. Ang kalagayan natin, nasa malaking peligro tayo. Kahit na hindi mo ito nalalaman, sinapaalam ko sa inyo, ang mga tao ay nasa isang sitwasyong namimiligro siya. Nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos. Tayo mapupunta sa puot ng ating Panginoon sa kanyang paghatol. Tayo mamamatay, lalo na kung hindi natin kilala ang Panginoong Hesus, hindi maganda ang ating kahinatan kung tayo'y dumanas na ng kamatayan. Parang katulad po ng isang kwento na merong isang bata na nahulog sa balon, makitid na balon. At nung nahulog yung bata sa balon, kaagad yung nanay at yung tatay naghanap sa kanya. Nagkaroon ng takot kasi napagtanto nila, nawawala yung anak nila. Saan kaya napunta yung anak nila? Hindi pa kayo pagka yung anak nyo nawala, siguro hindi na kayo mapapakali talaga. Kahit na anong itsura mo, hahanapin mo yan dahil nawawala siya. Ngunit, yung nanay, nakarinig ng isang tinig ng batang babae mula doon sa malalim, madilim na balon. So, what happened? Kaagad niya itong tinungo. Kasama siyempre yung mga kapitbahay na tumutulong din sa paghahanap. At bago pa nahuli ang lahat, nailigtas nila yung bata sa pagkalunod. Now,
anong ibig sabihin dito? Anong kailangan ng bata? Kaligtasan. Hindi kailangan ng bata na tuturuan mo siya ng idea kung paano maging masaya sa ilalim ng balon. Hindi gano'n, ano? At hindi mo rin siya bibigyan ng mga prinsipyo na dapat niyang gawin dahil nandoon siya sa balon. Kasi katiyakan na siya ay mapapahamak kung hindi siya maililigtas doon sa bingit ng kamatayan. Now, ang pinakamahalagang balita na narinig ng desperadong ina sa sitwasyong iyon, na iligtas ang kanyang anak. Alam niyo po, lahat ng mga balitang naririnig natin ngayon, maging sa mga nakaraang panahon, isa-isahin natin, itong taon na ito, ano ba yung pinakamabibigat na mga balita na narinig natin? Gumanda ba ang ating ekonomiya? Parang may nakita ko na gumanda ang ating ekonomiya doon sa balita. Nanalo ang Pilipinas sa basketball ba? Tama ba ako? Kayo mga, tinalo yung China. O meron ganun, no? So, tuwan-tuwa tayo dyan. Dito naman sa kabila, darating si Taylor Swift. Nako, tuwan-tuwa sila. Ha? Darating daw si Taylor Swift. Mas updated tayo. Breakup ang alam. Anyway, walang pasok bukas na balitaan nyo. Masaya kayo? Luis, walang pasok bukas. Yan ang maganda, no? Nalulungkot pag walang pasok. O sa mga nagtatrabaho, matatanggap nyo na ang inyong 13-month pay. Diba? Sa isang taon. Bukas. Tapos, para naman doon sa mga, wala na si Pastor Raymond dito, mga sinagot na ng kanilang mga nililigawan. Magandang balita ba sa kanila yun? So, kasama na natin yung actually, wala na yung Katniel, napalitan na yun ng bago eh. Hindi, yung senator sa Valenzuela, di ba, yun ang naka-plus sa balita ngayon na, Bianca Manalo, yun ang pangalan niya. May connection ba sa buhay natin, yung mga balitang yan? Wala naman. Kasi, ang tao ay, pagka yung balita luma na, wala na epekto sa kanya eh. Kapag ang isang tao ay nandoon sa bingit ng kamatayan at ilang oras na lang, aharap na siya sa kamatayan, now, ang tanging balita na mahalaga para sa kanya, matulungan siya, may dumating na tulong upang mabuhay siya muli at hindi siya mapahamak. At yun nga mga kapatid ang dahilan kung bakit ang mabuting balita na ito, pinakamagandang balita, ay pinanganak ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Ang tinutukoy ko po kasi ay yung pinakamahalagang issue sa lahat. Sa makatuwid, sa isang tao na mapupunta sa kawalang hanggan, na hindi niya kapiling ang Diyos, malungkot na balita yon. Sa totoo lang po ang bawat tao dito sa mundo, dahil sa kasalanan, walang tagapagligtas, hindi siya magkakaroon ng tamang direksyon. Ngunit ang Diyos ay mawain. Ipinadala niya ang Panginoong Hesus upang tayo iligtas mula sa ating mga kasalanan. So sa muli po, ito yung unang dahilan kung bakit siya naging pinakamagandang balita. Ang balitang ito ay importante. Urgent call ito sa atin. Makinig kayo mga kapatid. Pangalawa, ang balitang ito, totoo. Hindi siya fake news. Ang mabuting balita ay mabuti lamang kung ito ay totoo. Paano ba dinidiscuss kung chismis o balita? Pag balita, totoo. Pagka chismis, hindi totoo. Now, halimbawa, sabihin ko sa inyo, ito, balita, kapatid, magkakaroon ka ng mana, 1,000,000. Magandang balita ba yon? Kung hindi totoo, Brother Manny, bumagsak. Ayaw maniwala, hindi ako magkakaroon ng 1,000,000,000. Pero so, magandang balita yon kung yun totoo. Kasi kung gawa-gawa lang yon, hindi totoo, walang dahilan para ikaw ay matuwa dahil fake yon. Now, kung ang isang magandang alamat
na nagpapainit naman sa ating puso tuwing Pasko. Halimbawa, papalitan yung Pasko, kakwentuhan ng mga bagay na nakakakiliti. Hindi siya magiging direct yung pag-asa natin. Kasi alamat lang siya. Walang kawalang hanggang pag-asa doon. Ngunit kung totoo na maliligtas tayo ng Panginoong Hesus mula sa mga kasalanan, at tumpang hindi tayo mapasailalim sa hatol sa darating na panahon, dahil siya ay banal na Diyos, so dapat tayong maniwala dun sa balita na yon. Kasi totoo yung balita, si Jesus tagapagligtas, si Jesus Diyos, si Jesus na nagbayad ng kasalanan natin. Dapat tayong maniwala at kumilos. Ayon dun sa totoong balitang ito. So remember that ang Pasko ay hindi siya kwento, hindi siyang fairy tale. Nangyari ito sa kasaysayan. Nabasa natin sa verse 11, sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Nangyari ito sa isang particular na araw ng kasaysayan, geographically, sa lokasyon na hinulaan ng mahabang panahon na nakalipas. So ang pangyayaring totoong kasaysayan na itong mga pastol nga ang nakakita sa isang buhay na sanggol. Mapapansin niyo po, sinimulan ni Lucas bago siya nagpunta doon sa kwento tungkol sa Panginoon, sa kanyang ebanghelyo, meron siyang sinabi sa atin at maingat niya itong siniyasat lahat-lahat. Sabi niya sa verse 3 ng chapter 1, at matapos ang aking masusing pagsisiyasat sa lahat mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay, totoong balita, para sa inyo, kagalang-galang na Teopilo, upang maunawaan mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuturo ko sa inyo. At maging mga ibang scholar po, mali rin ang kanilang pag-iisip tungkol sa buhay ng ating naging ina ng Panginoon, si Maria. Sa Biblia, ang totoo, si Maria, direktang pinagkunan ng impormasyon ni Lucas na nanggaling siya sa sinapupunan at pinagli siya sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. At ang pag-aalinlangan sa katotohanan ito, ng tinatawag natin mga pangyayari na pinatunayan ng isang babae na may integridad, yan ay si Maria, na mas malapit kaysa sino man sa atin sa Diyos. Siya talaga yung direktong kinausap ng Banal na Espiritu at conceived at saka nagkaroon ng bata o sinilang sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. So, ang katumpakan, the truth dahil sa history ng mga pangyayaring ito ay nagpapatunay din, maging ang mga apostol na sila ay naging saksi. So wala tayong dahilan para gumawa ng kwento, maging sa istorya ng binabahagi sa atin ng Diyos. Si Pastor Vince, kausap ko kagabi, ang dami niyang kwento, inaantok na. 12:00 na. Nagkikwento siya tungkol doon sa The Chosen, nire-recommend niya na panoorin natin. Nalaman ko na yung palang author nung teleserye yun, no? Seasonal yun galing kay John MacArthur. Kaya recommended sa inyo. Now, sabi sa verse 19, pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga ito sa kanyang kalooban at kanyang pinapagbulay-bulayan. Nagpupuring umalis ang mga pastol at nilawalhati ang Diyos sapagkat lahat ng kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. So bukod sa ang balita ay importante, ang balita rin ng Pasko ay totoo. Ang mga bagay na kanilang narinig at nakita, ito po ay isang karaniwan na sitwasyon. May isang mag-asawa at ang kanilang sanggol ay nandoon sa isang pasabsaban at doon isinilang ating Panginoon. Now, ito yung bagay, uri ng bagay na hindi pag-aaksayahan ng panahon ng mga marites. Hindi nila bibigyan ng puntos yan. Kasi nga, yung binanggit nyo kanina, mas bibigyan nila ng oras yan, yung mga bagay na walang kwenta. Pagkakakitaan nila yan. Pero yung kwento tungkol dito, they will not matter for this. Gagawa sila ng kwento tungkol sa Panginoon, tagapagligtas. Hindi naman related sa buhay nila, parang hindi... Okay, pwede nilang dayain, no? Kapalabasin nilang isa-isang palasyo, pinanganak ang Panginoon, may mga royal attendant, and then may mga espesyal na mga kumikintab sa paligid. Siguro yun, baka bibilin pa ng tao, katulad ng ginawa ni Mr. Bean, may helicopter,
kung anong ginawa doon sa Bethlehem. Kakagatin niya ng tao. Pero pagdating doon sa original na version ng kapanganakan ng Panginoon, they don't care. Subalit, sa nabasa natin, ito ay tungkol sa isang karaniwang mag-asawa po. At isang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. Sabi ko kanina, at hinarap yung tinatawag natin kaganapang ito na pinamuka sa sanlibutan na parang hindi ka panipaniwala. Kasi tayo, nabubuhay tayo sa kultura na higit nating tinalikuran nga yung paniniwala ng ganap na katotohanan. Marami po sa atin ngayon, nagsasabi silang Kristiyano, evangelical, pero sa kanila, ang katotohanan ay bagay na gumagana lang sa kanila individually. Pag hindi gumagana, they will not care. Hindi yan totoo. Halimbawa, merong relihiyon na okay sa buhay nila yon, sasabihin nila, tanggap yan, totoo yan, kasi gumagana sa kanila yan. Kung Kristiyano, gumana sa'yo, sa iba, hindi yan totoo. Dalawang sistema, magkasalungat. Ano po nangyari? Kasi, ang karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano ngayon, naniniwala sila sa paniniwalang ang kanilang layunin, pinapalitan nila ng hindi katotohanan. Pinapalitan nila ng experience, yung mga nararanasan nila. Ang dami sa testimony sa YouTube, puro based on experience at hindi based on God's Word. Tinatanggap naman ng mga tao. Sasabihin niya, ako'y nabangga ng isang malaking truck, tinamaan ako ng bumper, bali yung bumper ako, walang sugat. Amen, praise the Lord. Tinatanggap ng mga tao yan, mga bagay na yan. Nagkaroon ng brownout sa aming lugar. Kami may ilaw, yung kapitbahay namin, wala silang ilaw. Amen, praise. Parang kapanipaniwala ba yun? Parang hindi. Pero, tinatanggap ng tao yan. Maraming naniniwala dyan. Lalo na pagdating dyan sa mga bagay na hindi talaga katanggap-tanggap. Nagiging option na lang yung paniniwala sa Panginoong Hesus bilang talagang tagapagligtas at Diyos na maghahari magpakailanman. So mga kapatid, hindi po isang bagay na maaari mong paniwalaan kung nakakatulong sa iyong pakiramdam ang isang bagay. Sapagkat ang iyong walang hanggang tadhana, ang tadhana natin, nakasalalay po sa isang magandang tugon sa ating Panginoong Hesus. So ang unang dahilan kung bakit ito pinakamagandang balita, ito'y importante, ito'y totoo. And lastly, ito ay napapanahon, mga kapatid. Hindi niyo pwedeng sabing hindi updated ang Bible. Lagi yung nauuna sa inyo. Kung mag-aaral kayo ng malalim, yung mga infrared, noon pa sa Old Testament, meron ng kwento tungkol sa infrared. Ngayon pa lang nadidiscovery ng mga tao. Ang issue, dapat maging tama yung ating pananaw. Kukonect natin sa tadhana natin sa ating Panginoong Hesus. Okay? Kasi, ang balita ay hindi naman talaga panapanabik kung ito ay luma na at higit sa lahat hindi nakaugnay sa buhay mo sa ngayon. Halimbawa, binalita ko sa iyo, alam niyo ba, namatay na si Jose Rizal. Anong dating sa inyo? Alam ko na yan, luma na yan. Ganun dating. Parang wala kang pakialam. Halimbawa, sinabi, hiwalay na pala si Chris at saka si James. May dating sa inyo. Pero yung sinasabi ni Bless, 5 milyon ang follower ng kwentong yun. Nagulat ako. 5 million, ang bilis. Sinabi lang na nag-break up. Bang klase. Pero pag tungkol doon sa lumang mga balita, wala silang pakialam dyan. Kung sasabihin naman sa inyo na makakatanggap kayo ng 100,000 kapag ikaw ay dumating na ng 100 years, is it, ganun po ba ngayon? 100 years, 100,000? Magandang balita ba yun? Parang hindi rin. Hindi mo na siya magagamit. Baka hindi ka pa umabot ng 100 years sa problema ng bansa ngayon. Maganda sana yun, pero napakalayo pa nito para maging totoo yun sa buhay natin. At hindi talaga siya makakatulong sa ngayon dahil yun ang kailangan mo ngayon, napapanahon. Ngayon, ano po ang napapanahong balita na maaari talagang mag-ugnay sa atin sa buhay natin ngayon? Tignan natin yung kwento, verse 15. Nang iwan sila ng anghel, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. At magmadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Mga kapatid, ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus na tagapagligtas, napapanahon yan. Very urgent yan. Chapter 1, verse 79 ng Luke. Bakit urgent? Upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman
at sa lilim ng kamatayan. Sa verse 79 po to. Upang patnubayan ng ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Tanong, nakakasiguro po ba kayong lahat, tumingin kayo sa akin, nakakasiguro po ba tayo na hanggang mamaya buhay tayo? Bukas, buhay pa kaya tayo? Yung asawa natin pumapasok sa opisina, sigurado ka ba na magkikita ka sa hapon, sa gabi? O walang nakakaalam yan. Kaya yung paglapit sa Panginoon talagang urgent yan, mga kapatid. Mga nakaraang linggo, meron tayong kakilala na maalam na, no? Asawa ni Sister Tonet. And then kasabay nun, sa Nabotas, namatay yung kapatid ni Sister Dem. And then lately, si Ronaldo Valdez namatay din. Dahil sa depression, nagbaril sa sarili, hindi nakayanan yung problema. Obviously, walang Panginoon pagka nag-commit ng suicide. Naalala ko yung isang kaibigan namin, medyo matandang kaibigan namin to. Noche Buena. Noche Buena. Ang tagal na namin, in-expect talaga na ito'y Kristiyano kasi regular sa church. Ang hindi ko huwag kayo ma-open na, huwag kayo ma-open. Kasi yun talagang ginawa niya. Nag-pray siya doon sa pagkain na bawal naman pala sa kanya. Pagkatapos niya mag-pray, nag-sign of the cross. Sabi ko, Kristiyano ba ito? Ayun, after that, inatake. Bawal pala sa kanya yung lengua, yun ang kanyang kinain. December din yun. Ang mabigat po nito, sakaling wala ka sa Panginoon at ikaw ay dumanas ng kamatayan. Kaya napapanahon yan, urgent. Saan ka pupulutin? Timely ang Pasko. Hindi mo pwedeng sabihin every December lang yan. Every day yan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, nakiusap sa atin ang Korinto, sa tamang panahon, ikaw ay aking pinakinggan. At sa araw ng kaligtasan, ikaw ay aking tinulungan. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Mga kapatid, baka bukas wala na tayo. Tandaan po natin isang bagay na hindi dapat natin ipagpaliban ng araw na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Merong kwento sa Gawa, sa verse 31 ng chapter 16, nakakabayo sila tinatanong sila, ano pong gagawin ko para ako maligtas? Sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Gaya ng ipinakita ng maraming kasulatan, marami pa pong talata, iniligtas tayo ng Diyos. At ang sinumang sandaling maniwala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos, hindi mo na kailangan pahirapan pa ang iyong buhay. Gaano man kalaki ang gulo na ginawa mo sa sarili mo, kung babaling ka sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas, ililigtas ka niya ngayon din. Subalit kung tatalikuran mo ang pagtitiwala sa Kanya, hindi mo talaga mauunawaan ang tunay na kahulugan at kalagayan ng pagharap sa Diyos, yung tinatawag nating Pasko. Kaya nga po, itong balita tungkol dito sa Pasko, ito yung pinakamagandang balita. Sana, ganyan ang pag-unawa ng tao sa Pasko. Dapat nakasentro sa natatanging tao sa Diyos ng kasaysayan. Ano ba lang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nakakalungkot, napalitan ng Santa Claus, di ba? Hindi na Jesus Christ, Santa ang nakapalit. Ibig sabihin, ang mabuting balitang ito ay nangangailangan ng personal nating tugon. Ang bawat tao ay dapat tumugon gaya ng ginawa ng mga pastol. Tumugon sila sa pamamagitan ng paniniwala sa ipinahayag sa kanila ng Diyos at sa pamamagitan ng anghel. Ang kanilang pananampalataya ay ipinakita sa pamamagitan ng kanilang pagpunta diretso mismo doon sa Bethlehem upang ito para sa kanilang sarili at pagkatapos bumalik na lumuluwalhati at nagpupuri sa ating Diyos. Ano ang nakita nila? Si Maria at si Jose at ang sanggol habang nakahiga sa isang pasabsaban. Pinapakilala po ng ating banal na kasulatan ng Ebanghelyo bilang salita ng Diyos ang nagkatawang tao. Kaya, mga kapatid, ang sanggol na isinilang noon, siya mismo ay salita ng Diyos na nagkatawang tao. Isa lang po ibig sabihin nito. Ang Diyos ay dumating sa daigdig sa pamamagitan ng salita. Maghahatid ng kaligtasan para sa lahat. At yan ang ating ginugunita habang buong galak nating ipinagdiriwang ang Kapaskuhan.
Dumating po sa ating daigdig ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak upang makapiling natin siya, malapitan, makausap at tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang Diyos na nagkatawang tao katulad natin, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang pinangakong Mesyas na kapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Babalik-balikan ko yun kasi yan ang pinaka-importante na dapat niyong naiintindihan sa inyong buhay. Pinakamagandang balita, mahalaga, totoo, napapanahon. Gaano ka katagal tutugon sa mabuting balita na ang Panginoon ay dumating sa iyo bilang tagapagligtas? Kapatid, sa natitirang bahagi ng iyong buhay na hindi mo alam kung gaano katagal bago ka mauwi sa lupa, ipinapayo po ng Biblia na huwag na tayong magpaantala. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Suko natin kapatid ang ating mga buhay sa Panginoon. Sa tanging Panginoon lamang, pagkat siya ang magbibigay ng kahulugan sa pagdiriwang ng Pasko. Ang pagdiriwang ay walang saysay kung wala ang Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyong gabay, sa iyo ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen.